Hello everybody, this is Nalin and welcome to my vlog. So in today's video nga mga beshi ko, madaragdagan na naman ang ating episode ng Tara! Gala tayo. Ito pala mga beshi ko ay nung nakaraang Sabado pa. Ngayon ko nga lang na-edit kasi naman nagtatrabaho din naman ako, hindi lang ako puro gala dito. Ha? Ano daw? Sinundo nga pala ako dyan ni na Ate Lenlen kasi naman sobrang bagal ko daw kumilos. Sandamakmak na bully na naman ang natamo ko sa mga kaibigan ko. Pero ayos lang kasi sanay na naman ako sa kanila. Main nga pala muna sila dyan kasi naman daw sa sobrang tagal nilang pag-aantay sa akin, almost 2 hours, nagutom na sila. Ang ganda pala ngayon ng weather dito sa Hungary mga beshi ko, sakto lang yung init at lamig kaya perfect talagang gumala. Pero syempre kapag madaling araw, malamig pa din kaya kailangan mo pa rin magsuot ng mga makakapal na jacket. May service nga pala kami ngayon papunta dun sa Tulips Farm. Medyo malayo-layo kasi yung pupuntahan natin. Kaya naman mga beshi ko, kung magko-commute ka papunta dun sa Tulips Farm, ang magiging biyahe mo ay 2 oras at kalahati. Kaya naman itong si Ate Helen dahil sobrang haba ng biyahe, nakatulog na naman. Ito talagang kaibigan ko, hindi na namahay. Ha? Ano daw? Ayan mga beshi ko, nadaanan nga din pala namin dyan yung Balaton Lake. Kaya pala muna kami dito sa medyo malaking boat, kaya kailangan namin magbayad dito sa toll gate. Ito ata yung pinaka-shortcut papunta dun sa Tulips Farm. Pati yung kotse pwedeng isakay dito sa boat na to. Bumaba na nga kami dyan at nag-umpisa ng umakyat dun sa second floor. Kasi parang yung first floor ng bangka, dun yung mga parking lot ng mga kotse. Tapos mas maganda naman talaga yung view kapag nasa taas ka kasi kitang-kita mo lahat. So ayan mga beshi ko, nandito na nga pala tayo ngayon sa taas at kitang-kita nyo naman yung view ng Balaton Lake. Nga pala mga beshi ko, walang dagat dito sa Hungary kaya naman sobrang mahal ng mga seafoods nila dito. Imported pa kasi ang mga yon dito sa mga kalapit na bansa dito sa Europa. Kaya kadalasan lahat ng mga seafoods nila dito naka-frozen. Medyo marami din pala kaming nakasabay sa pagsakay ng bangka. Pero okay lang naman kasi hindi naman ganun ka-crowded. Pwede ka pa rin makapag-picture o makapag-take ng videos. Syempre may enjoy mo talaga yung napakagandang view. Mabilis nga lang pala mga beshi ko yung naging biyahe namin. Siguro mga 15 minutes lang yun. Nakatawid na kami dito sa kabilang isla. Parang nabiti naman kami doon. Ha? Ano daw? Sobrang nakaka-enjoy naman kasi talaga yung pagsakay ng bangka. Tapos yung mga kasama mo pa sobrang kulit. O yan mga beshi ko, after nga namin mag-take ng photo and videos, bumaba na nga kami dyan. Pero sa totoo lang, parang ayaw pa namin bumabang 4. Kami na nga lang yung kahuli-hulihan. Pero ganun talaga siguro kahit gusto mo pa pero hindi na pwede. Ha? Ano daw? O yan mga beshi ko, after nga ng ilang minuto, nandito na nga kami ngayon sa parking lot dito sa Tulips Farm. Dito pa nga lang sa parking lot, halatang-halatang sobrang daming tao ngayon doon. Pagbaba nga namin ng kotse, nag-umpisa na nga kaming maglakad. Tapos itong si Mayora, may pag-change outfit pa. Sobrang pretty naman ng dress ng kamahalan namin. Talaga daw kasing pinaghandaan niya yung pagpunta namin dito sa Tulips Farm. Napakalawak pala ng parking lot nila dito. Nag-umpisa na nga kami dyan na maglakad, papunta na dun sa entrance. Kasi dito mga beshi ko, iba yung daan ng exit, pati na din yung entrance. Parang nagkamali naman kami ng suot ng sapatos dyan ni Ate Helen kasi ba naman mga beshi ko, naka-heels kami ang pupuntahan Tulips Farm. Ito na talaga yung sinasabi nilang tiis ganda. Ha? Ano daw? Dapat pala talaga nakinig ako sa'yo, nasabi mo mag-flat shoes ako kasi alam mo naman na feeling bata na naman ako kapag nandito. Kadalasan kasi talaga matigas yung ulo ko, buti na nga lang talaga dinamayan ako ni Ate Helen na mag-heels. Dito pa nga lang sa entrance, halatang napakadami ng tao. 1,800 foreign nga pala mga beshi ko yung entrance fee nila dito. Tapos pwede ka ding makabili ng mga basket na pwedeng paglagyan ng mga tulips. 300 foreign naman yung presyo ng kada isang tulips at pwede mo naman yung maiuwi. Bukod nga sa basket, ito pa yung isang klase na pwede mong paglagyan sa mga napitas mong bulaklak. At yung pagbabayad naman mga beshi ko, pwedeng cash or by card. Kadalasan naman, laging card yung ginagamit namin dito sa Hungary. Tap lang ng tap hanggang sa namalayan mo, wala na palang laman yung card mo. Ha? Ano daw? Entrance fee nga lang pala yung binayaran namin, hindi na kami kumuha ng basket at hindi na rin kami mamimitas ng bulaklak. 2 beses ko na din palang nakapunta dito sa Tulips Farm mga beshi ko. Kakakita ka rin pala dito ng mga white cherry blossoms. Nung last year, pagpunta namin dito, nag-commute lang kami noon. At sa mga gustong pumunta dito sa Tulips Farm mga beshi ko, pwede naman kayong mag-commute. Pwede kayong sumakay doon sa Kellenfold o di naman kaya doon sa Budapest Deli. So ayan mga beshi ko, inilagay ko nga dyan yung address nitong Tulips Farm. Search nyo lang yan sa Google kung gusto nyo ding pumunta. Open pala itong Fields of Tulips tuwing March 29 hanggang April 21 lang. Araw-araw naman itong open kaya pwede kayong pumunta kapag may free time kayo. Ang bukas pala nito kapag weekdays, 9 AM hanggang 5 PM ng hapon. Alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon naman kapag weekend. Kaya anytime talaga mga beshi ko, pwede kang makapunta at may enjoy din itong mga tulips flower. Lalo na kung katulad nyo ko na isa sa mga weakness ko ay ang mga magagandang bulaklak. Ha?
Ano daw? Kaya naman mga beshi ko, kung pupunta kayo dito, mag-flat shoes lang kayo para mas lalo nyong ma-enjoy itong farm. At mas maganda sigurong pumunta dito kapag mga alas 9 pa lang ng umaga, yung kaka-open pa lang. Ngayon kasi mga beshi ko, siguro mga alas 3 na to ng hapon, kaya naman sobrang dami ng tao. Mga namimitas na mga tulips at yung iba naman, mga nagtitake lang ng photo and videos. Tuwing spring season ka nga lang pala mga beshi ko, makakakita ng mga tulips dito sa Hungary. Kaya kung ako sa'yo, wag mo na din palalampasin na makakita ka ng mga tulips flower. Dito sa farm na to, dito mo makikita yung iba't ibang nagagandahan at iba't ibang kulay ng mga tulips na sadya namang napakaganda kasi 'di ba wala naman ito sa Pilipinas at magiging sulit talaga mga beshi ko yung pagpunta mo dito. Kaso nga lang sa sobrang dami ng tao na makakasabay mo, mahirap talaga kumuha ng mga pictures na walang photo bomber. Isa kasi ang farm na to sa talaga namang pinupuntahan tuwing spring season ng mga turista o kahit naman mga lokal. Bata man o matanda, pwedeng pumunta sa farm na to. So ayan mga beshi ko, after nga ng ilang minuto, nagkita-kita na nga ulit kami dyan ni na Ate Lenlen. At naisipan nga muna naming umupo dyan mga beshi ko kasi naman yung paa ko dyan masakit na. Nga pala mga beshi ko, dito sa Tulips Farm, meron ditong mga area kung saan dun ka lang pwedeng pumutol ng mga bulaklak. Meron din naman silang mga signboard kaya naman siguro hindi kayo magkakamali kung saan kayo pwedeng pumutol ng mga tulips. Narito naman pala yung itsura ng mga tulips na wala pang bulaklak. At pati mga lavender pwede mong makita sa farm na to kaso nga lang ngayon wala pa silang mga bulaklak. Sa ganda ng iba't ibang kulay ng mga tulips dito mga beshi ko, siguradong sulit yung pagod at yung binayad nyo. Kung nakaramdam ka man ng pagod at gutom sa pag-iikot ng farm, meron naman ditong pwedeng mabilhan ng mga pagkain at meron din namang mga upuan. Kaso nga lang mga beshi ko, expect nyo na medyo pricey yung mga pagkain nila dito. Kaya kung ako sa inyo, pwede din naman kayong magbaon ng mga pagkain at pwedeng kainin dito. Inantay ko na nga lang pala sila dyan na matapos habang nakaupo ako kasi naman mga beshi ko, busog na busog pa rin ako. At pagkatapos nga nilang kumain, naglikad na nga ulit kami papunta na dun sa parking lot. Kahit nga medyo pahapon na, madami pa rin talagang tao dun sa entrance. So ayan mga beshi ko, pumasok na nga kami dyan sa kotse at nagsimula ng magbiyahe. Nadaanan nga namin itong isang tulay. Ito daw yung pinakamahabang tulay dito sa Hungary. Mahahalata nyo talaga kung gaano katibay itong tulay. So ayan mga beshi ko, natulog na nga pala dyan yung iba kong kasama. Gumising lang sila nung nandito na kami ngayon sa may Lidl kasi mag-grocery daw muna sila. So ito muna for now mga beshi ko, hanggang sa muli. Salamat sa panunood.